Mga kwento ni Felmo. Itong kwentong ibabahagi ko ay mula sa ating tagapakinig na taga Mindanao, sa Maymati, sa Bukiran Banda. Pangalanan na lamang natin siyang Randy. Sa ngayon ay may edad na ang taong ito at isa sa pinakabantog na albularyo sa Mati. Kilalang kilala ko ang taong ito at talagang masasabi kong lihitimo ang kwento niya. Partikular sa kung paano siya sumikat. Sino ba naman na mag-aakala na itong pagbabago na kanyang pananaw, pagbabago na kanyang pagkatao at pagiging tanyag ay dahil lang sa likod ng kanilang bahay. Ayon kay Randy ay nasa edad 11 pa siya noon, mangmang sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, mga bagay na hanggang sa kwento mo lang. Pero ito po talaga'y naging parte ng buhay niya. Nangyari ang lahat ng huling mga taon ng dekada 70. Napakabihira pa ang mga bahay noon. Hindi katulad ngayon na bukod sa marami ng nakatira ay may malalaki na ding pasilidad. Naiiwan lagi si Randy sa bahay. May kapansanan kasi ito. Ang isa niyang paa ay walang lakas noon. Para bang polio. Sanggol pa lamang ganoon na talaga si Randy. Tapos ang isang kamay niya ay nakabaliko na para talagang may bara ng dugo sa utak. Kumaga, inatake ng high blood o na stroke noon. Gawa ng kapag naglakad ang batang ito, guyod ang isang paa tapos yung kamay na isa, nanginginig. Naiinggit si Randy sa mga kabataang nakikita niya. Naglalaro umano sa may sakahan, naghahabulan, naglulundagan, kumakandirit at nagsisikawan. Bagay na hindi ito kayang gawin ni Randy ng mga panahon na yon. Magtutuba ang kanyang ama. Katuwang nito ang kanyang kuya noon na siyang inaasahan din ng pamilya. Puhat ng pumanaw na ang nanay ni Randy. Pagkasilang sa kanya, namatay ito. Doon sa beranda laging nakatambay. Mumunting bahay na karaniwang kubo na animoy bahay ng katutubo nun. Isang palapag pero nakaangat sa lupa. Tapos nasa gilid pa rin ito ng bangin. Kahit papano'y naaaliw naman si Randy sa natatanaw na malawak na lugar. Kitang-kita doon sa beranda ang kabuuan ng Mati. Kagaya ng nabanggit, itong banging nasa gilid, paba ang bahay nila. Sabi pa nga sa akin noon, nakatali ang bahay nila noon ng lubid sa isang puno. Dahil nga minsan ay napakalakas ng hangin, lalo na kapag masama ang panahon. Wala naman silang ibang lupa kung kaya nagtataga sila sa lugar na ito. Katunayan ng tinutuba umano ng kanyang ama at kuya, pinagmamay-ari ng iba. Nangihingi lamang ito ng konting bayad para kahit papano ay makita din ang may-ari ng lupa. Literal na nakakaawa si Randy. Minsan gabi na kung umuwi ang mga kasama sa bahay. Pero magpaganon pa man ay maituturing mang balda si Randy noon kaya nitong asikasuhin ng sarili. Marunong itong magluto. Isang gabi habang nag-aantay daw siya noon sa beranda. Hindi pa umuwi ang kuya niya na pangalan nating Christian. Pati yung tatay Mayol niya noon ay ganun din. Bigla na lamang siya umanong nakarinig ng sipol. Wari niya ay galing sa likod ng bahay. Yung sipol na pangtawag ng chicks or set. Ganun daw. Binaliwala niya lang ito sa pag-aakalang baka ibon lang. Pero sumipol ulit tapos sa mga sandaling ito. Parang nasa gilid na ng tenga niya. Napakatinis at talagang nagulat siya noon. Natakot si Randy. Papasok na sana siya sa loob noon pero narinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Sinasangbit siya nito doon sa likod ng bahay na parabang nanghihingi ng tulong. Napakalakas ng pagtawag na yon. Nagkukumahog si Randy pababa. Kamuntikan pa itong malaglag. At noong nasa baba na, yumuko siya para silayin ang bandang likuran nun. Matatanaw naman kasi ito mula sa silong.
Mataas ang habog ng bahay tapos may ilaw sila na alkitran. Nakakapagbigay liwanag naman kahit limitado. Wala daw. Wala siyang nakitang tao. Mga saging ang naroroon sa likod. Ang ibang saging pa nga umano ay nakadungaw sa may bangin. Tapos mga puno na ng ipil ang kasunod. At may namumukod tanging puno doon ng langka at napakalaki nito. Hanggang sa boses naman ng kanyang tatay Mayol ang narinig niya noon. Sambit lamang sa kanyang pangalan. Malakas at parang nanghihingi din ito ng tulong. Naisip na nito na sa mga puntong iyon ay baka amok ito. Ang amok Sir Seth ay kababalaghan. Naroroon na ang takot niya syempre. Patuloy lamang siya sa pagsilay. Maya-maya ay may napansin siyang liwanag. Yun bang nagpapatay sindi? Inakala niyang aninipot ito pero hindi naman umano gumagalaw. Tsaka malaki ang liwanag nun. Sumagi sa isipan niya noon na baka dumating ng kanyang kuya at tatay. Maloko pa naman umano ang mga ito. Baka pinagkakatuwaan lamang siya nun. Nagalit si Randy. Dahan-dahan niyang pinuntahan ng likod hanggang sa napansin niyang nasa itaas pala ang liwanag. Nasa mismong puno ng langka. Tinitigan niya itong maigi. Pansin niyang nasa bunga ng langka yun na parabang nakadikit lang. Hindi niya maaninag ng detalyado gawa ng nagpapatay sindi at nasisilaw si Randy. Hindi siya lumisan sa lugar. Malakas ang kurisidad ang malaman kung ano nga ba ito. Hindi niya naman pwedeng akyatin gawa ng hindi siya nakakaakit ng puno nun. Ilang mga sandali pa. May narinig siyang boses pero hindi na galing sa kanyang kapatid. Hindi din ito galing sa kanyang tatay Mayol. Malamig na boses at talagang napakaganda pakinggan. Boses babae. Hindi niya naman maintindihan pero hindi siya natakot gawa ng hindi nakakatakot ang boses na yon. Maya-maya ay nawala ang liwanag. Kasunod noon ang kakaibang hangos na parabang malaking aso noon. Galit ang tono kaya naman dali-daling bumalik sa may itaas ang bahay si Randy. Sinilip niya doon banda sa may kusina ito. Nasa itaas kasi ang abuhan, tapos sa gilid ng abuhan makikita ang likod noon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gawa ng may nakita siyang anino na wangis tao at naroroon ito sa kinatatayuan niya kanina. Nakadapa sa lupa. Nakakakilabot daw kasi nga napakaitim nun. Inisip ni Randy na baka aswang. Sinara niya ang pinto, maging ang bintana. Gusto niyang sumigaw pero sino naman ang makakarinig malayo ang kapitbahay nila. Hanggang sa gumaan na lamang ang loob niya noon dahil dumating na ang kanyang kuya. Pero ang kanyang tatay Mayol hindi pa. Sinabi ni Randy sa kapatid yung nakita niya. Maging yung maitim nun. Wika pa niya ay parang gusto ata siyang biktimahin, lalo pat nag-iisa lamang siya nun. Diyan sa may likod, mabuti na lang nakaakit kagad ako ng bahay. Hindi ko alam kuya kung bakit nagliliwanag yung bunga ng langka. Baka nilalansi lang ako para lumapit doon. Baka naman malikmata mo lang. Kumain ka ba? Baka hindi ka kumain ha. Pasensya na, natagalan kami. Malayo kasi ang pinagbenta ng tuba. Yung suki natin hindi na umaangkat kaya naghanap kami ng tatay ng ibang bibili. Baka mamaya dadating na rin si tatay. Giniit ni Randy na totoo ang mga nakita niya. Paniwalaan daw siya. Pero nginitian lamang siya ng kapatid tapos sinapuha pang ulo. May kapatid pa silang isa. Isang babae ito at ang panganay. Kaso bumukod na kasi nga meron ng asawa. Wala namang nagawa si Randy. Sa gabing yun ay hindi umuwi ang tatay Mayol. Natulog na si Randy. Isa lamang ang silid tapos dito siya natutulog. Sa sala naman kasi ang kapatid niya at sa biranda naman ng tatay Mayol noon. Nanaginip umano si Randy at ang napanaginipan niya noon ay yung babaeng napakaputi at may mahabang buhok na puting-puti din. Nakahubot-hubad ang babaeng ito. Pero malaking tao umano. Parang nasa kaulapan daw si Randy.
Itong babae ay nakatayo at may distansya sa kanya. Kaulapan pero may mga puno umano. Nagbabanig ang mga ulap nun. Ang boses ng babaeng ito, parehas na parehas noong narinig niya sa likod ng bahay. Napakaganda pakinggan. Nakakagaan ng loob, pero sa panaginip na yon ay naiintindihan niya na ang boses nito. Ang sabi nito, kunin umano ang bagay na ipinagkaloob sa kanya. Para ito sa pagbabago ng buhay ni Randy. Magiging kasangkapan umano ang bata para sa kabutihan, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nakaduro umano ang daliri nito doon sa puno ng langka. Pagkatapos lamang ng panaginip ay nagising si Randy. Madaling araw, naririnig niya pa rin umano noon ang boses ng babae. Kunin umano ang bagay na ipinagkaloob sa kanya. Biyaya ito ng kalikasan. Ano ba umanong nakain niya noon ay sumabat daw si Randy at ang sabi nun, hindi pwede. May pangit na aswang. Sinabi naman ng boses na bantay daw yon. Hindi umano siya sasaktan nito. Hindi umano yun aswang, kundi isang anilong. Sir Seth, itong anilong ayon kay Randy, lamang lupa ito na kayang gayahin ng wangis ng mga tao. Pero ang totoong anyo nito, anino lamang ito na sobrang itim pero nagbabaga ang mga mata. Baka naman pinagloloko mo lang ako Baka aswang ka tapos nililinlang mo ako. Ayoko nga, bahala ka dyan. Wika ni Randy nun. Maya-maya ay bumungad si Christian sa may bukana ng pinto. Nagtataka at sinabing ang ingay daw ni Randy. Ano mano ang nangyayari at parang kinakausap ang sarili. Hindi naman kumibo ang bata. Tumabi sa kanya si Christian. Tinabihan siya sa pagtulog. Nag-aalala siguro yun buhat ng inaakala nitong binabangungot ang kapatid niya. Kinabukasan ay dumating ang Tatay Mayol. Balisa ang muka tapos maraming mga pasa at galos nun. Naroroon ang Tatay Mayol sa may beranda at parang may problema. Anong nangyari, Tay? Ba't parang nakakita ka ng away? Tinambangan ako sa may bandang kurbada. Kakarampot na nga lang yung kita, tinulis pa. Dapat pala hindi na ako sumaglit dun sa tiya mo. Dapat sa susunod na araw na lang yung bayad sa utang natin dun Habang papunta ako dun, hinarangan na lang ako sa daan. 2 buwan ipon din yung tinangay. Hindi ko naman magawang malabanan kasi marami. Baka mapano pa ako. Di ba? Mas mahirap, mas malaking gastos. Galit na galit si Randy nun. Marami din naman kasi talagang pasaway sa may bandang merkado na. Lalo't uso noon yung mga grupo-grupo. Si Christian gustong puntahan ng lugar pero sabi ng ama ay wag na lang. Mag-aaksaya lamang ng oras gawa nang wala na doon yung nanulis sa kanya kaninang madaling araw. May intindihan naman daw ito ng tiya nila. Mabait naman daw yon. Pakikiusapan lamang na sa susunod na buwan ang hiram nila. Pero magpaganon pa man, malaki talaga yung naging epekto ng manunulis nun. Bukod sa nanakawan si Tatay Mayol ay tila bali pang isang kamay nito. May telang nakabenda at namamaga ang bisig na parang nalisang siko. Kinimkim ni Randy ang galit. Kung wala lang umano siyang kapansanan ay makakatulong siya noon. Hindi mahihirapan ang kanyang pamilya. Ang tingin niya sa sarili ay nagiging pabigat siya sa mga ito. Nagtungo siya sa likuran. Nakalimutan niya na yung kagabi. Maging yung panaginip. Para bang gusto niya umanong tumalon na lamang sa bangin. Nakadungaw na lang talaga siya roon sa likod kasi mas malalim ang bangin doon. Kumpara sa may harapan. Padahilig ang lupa tapos may mga puno. Hanggang sa napatingala siya sa puno ng langka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang liwanag. May araw at kasisilang pa lamang nito pero lumiliwanag talaga ang bunga ng langka nun. Biyak daw ito.
Kumbaga nabiyak dahil nga siguro bulok ang bunga. Pero may nagliliwanag doon sa may biyak na yon. Lumapit siya dito at sa hindi mapaliwanag o malamang dahilan, nalaglag sa lupa ang kung anong nagliliwanag na yon. Pagkabagsak nito sa lupa, naging bato ito mga kagiliw. Bato pero hulmang buto ng langka yon. May isa pagkaberde ang kulay. Tila ba jade kung susumahin. Makinis at kumikinang. Dahan-dahan niyang dinampot ito at sa maniwala man kayo at sa hindi. Nung nasa kamay niya na umano yun, nagpakita ang babae na napakaputi. Nasa harapan niya, napakatangkad. Hindi bumubuka ang bibig pero may naririnig siyang boses at ang sabi, "Maraming salamat at tinanggap na umano ni Randy ang regalo niya, kasama ng lakas ng kalikasan. Pagkaingatan daw ito. Huwag ibibigay sa kahit kanino. Huwag ipagkakatiwala sa kahit sinong tao. Gaano man kalapit sa buhay niya." Nakatulala lamang si Randy hanggang sa dahan-dahan umanong naglaho yon. Tinitigan niya sa kanyang kamay itong buto ng langka. Isinilid niya sa bulsa, pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya noon gawa ng itong palang kamay na ginamit siya sa pagdampot sa bagay na ito. Yun yung kamay niyang baliko. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Maayos ng kamay niya. Nagagawa niyang maigalaw ang daliri at damang-dama niya ang kaugatan, samantalang hindi niya naman ramdam ito. Maski pa nga umano kurutin, hindi niya nararamdaman ang sakit. Hindi lang yon dahil noong maglakad daw si Randy, natisod siya. Pagkabangon niya ay maayos na ang isa niyang paa nun. Natisod siya dahil nga sumagi sa bato ang dulo ng daliri sa paa. Diretso na kasi ito at kaparehas na ng kabilang paa niya. Bagamat medyo kapayatan ang isang paa pero magaling na at pwedeng gamitin sa mais na lakad nun. Sobrang namangha si Randy. Hinihipo pa niyang paa at ang ginamit niyang kamay, yung dating baliko. Sabi niya sa sarili ay maraming salamat umano doon sa babae. Akala niya isang linlang lamang yon o hindi naman kay guni-guni. Pero naging totoo at hindi lang ang sinasabing pagtulong sa kapwa ang kalakip na bigay sa kanya. Dahil kasama na pala doon ang paggaling niya. Totoo ang sinasabing magbabago ang buhay ni Randy. Sinubukan niyang tumalon, kumandirit, tinukod ang mga kamay sa lupa at bumalentong. Habang nangyayari ito ay naluluha-luha umano siya. Napansin naman siya ng kanyang kuya. Nakatanaw pala ito sa may bintana sa gilid ng abuhan. Nakanganga ang bibig na para bang hindi makapaniwala. Nagsisisigaw si Randy. Wika niya ng paulit-ulit sa kuya na gumaling na daw siya. Pinagaling daw siya ng babaeng ubod ng puti nun. Totoo ba yung sinasabi mo, Randy? Parang hindi ba totoo, kuya? Nakita mo naman yung kamay at pa ako. Sabi ko sa'yo nakakita ako ng liwanag eh. Diyan po sa may langka. Tapos may kinakausap ako kagabi, di ba? Yun po yung babaeng yun. Nagpakita po sa panaginip ko. Kagabi lang ito. Pagkagising ko, naririnig ko pa rin po yung boses niya kaya yun, naisip mo na kinakausap po yung sarili ko. Sumasabat kasi ako. Ano bang nangyari dyan, Christian? Tawag naman ng kanyang ama. At nung sumilip ito sa bintana ay gulat na gulat din. Dali-daling bumaba at tiningnan si Randy. Sumama na yung kuya niya. Kinakapa-kapa ang kanyang kamay at paa. Tay, gumaling na nga si Bunso. Tingnan niyo, maayos na yung paa niya. Parang matibay pa. Anong milagro to? Totoong nakikita ko, anak. Paanong nangyari ito? Ipinaliwanag ni Randy at sinuportahan din yun ng paliwanag ng kanyang kuya. Wika pa nito ay dapat daw pinaniwalaan niya umano yun kagabi pa. May ibinigay sa akin eh. Ito, tay. Para pong buto ng langka. Nalaglag lang. Basta alam ko dito galing yung liwanag. Diyos ko. Berto dito, anak.
Kung hindi ako nagkakamali ay bertud ito. Sa pagkakaalam ko, nagkakaroon lamang ang isang tao ng mga bagay na mahihiwaga kapag pinagkakatiwalaan ng isang diwata. May bukal na puso at mabait. Siguro napili ka niya. Maraming gamit ito. Alam mo, pwede kang maging albularyo. Christian, bantayan mo tong kapatid mo. Guardyan mo lagi ah. Bata pa siya at baka may mga sumubok. Ganun yung pinuntahan kong albularyo eh. Di ba alam niyo din dito? Pagkatapos makakuha ng bertud, dinumog ng sangkatutak na problema. Hindi problema sa bahay, kundi problema sa kababalaghan. Walang makakaalam nitong iba maliban na lang sa atin. Basta, masaya ako para sa iyo anak. Pero may responsibilidad yan. Magtatanong ako sa albularyo kung paano ginagamit yung mga bertud. Pero hindi ko sasabihin na may ganun ka. Wika ng kanyang ama. Maya-maya'y umalis ito. Paika-ika pa ito pero halatang masaya. Ito namang si Christian. Niyakap si Randy. Walang katumbas ang pagiging masaya nito. Mahal na mahal kasi niya si Randy. Sa tuwing na isasama niya ito, alam niyang naiinggit ito sa mga kabataan na kayang gawin ang lahat nun. Ang alam ko din, bunso, may subok yan kapag nagkaroon ng ganyan eh. Naniniwala ako kay tatay pero huwag ka mag-alala. Naririto lagi ang kuya mo. Bumalik ang kanyang ama kinahapunan. Nilalagnat pa ito. Humiga lang ito diretso sa may beranda. Hapong-hapo ang katawan. Sabi pa ni Randy, bakit kasi pinuntahan pang albularyo? Alam na ngang may pasa at galos bukod sa bali, pinilit pa umano ang katawan nun. Ang sabi ng kanyang tatay, ibaba daw sa lana ang bertud. Tapos ang lana ay gamitin sa hilot. Haplos-haplos lamang umano at mapapagaling ito ang mga sakit. Kahit ano, wag lang umanong sakit na normal. Yung sakit na dulot ng pag-aabuso, wag daw gamitin doon. Dahil ang balik umano nito ay sa mismong manggagamot. Bawas oras sa buhay ang bawat pagkakamali. May lana daw sila noon. Gawa ito ng kanyang kuya. Lana na hinaluan ng asin at gas. Mabisang pang patanggal ng kabag at maga umano yun. Nasa loob ito ng garapon ng kape. Kinuha daw yun ni Randy. Nakapatong lang sa altar. Tapos nilagay niya ang bertud ng langka sa loob. Kumulo daw ito. Umusok na animoy mainit tingnan. Pero nang hawakan ni Randy ang lana, normal lang naman umano. Nakita ng tatay niya ang pangyayari. Sabi pa nito ay napakalakas daw talaga ng bertud na yon. Si Christian ay naroroon din sa mga oras na ito at namamangha din talaga sa kapatid niya. Lumapit si Randy sa kanyang tatay at inilapag ang garapon sa may upuan. Nakahiga pa rin ang kanyang ama. Nasa uluhan ng garapon. Sabi ni Randy ay hihilutin daw niya ang kanyang amay. Walang reklamo ito. Animoy unang subok sa panggagamot na yun ni Randy. Pinahiran niya ng lana ang balikong kamay. Tapos haplos na karaniwan lang. Maya-maya'y nawala umano ang maga. Inunat-unat ng tatay Mayol ang kamay at hindi na daw masakit nun. Huwag kang padalos-dalos anak ha. Huwag nating biglain ang panggagamot mo. Alam kong yun ang gusto mangyari ng nagbigay sa'yo niyan. Ang pagtulong sa kapwa pero mahigit pa doon. Pwede mong pantunin ng mga pasaway sa oras na may matutunan ka sa mga ibang albularyo. Nako, lagot sa iyo ang mga perwisyo dyan. Huwag kang mag-alala. Magkukunwari ako. Magpapaturo ako sa albularyo sa kabilang nayon. Pero yung matututunan ko doon, ipapasa ko sa iyo ha. Hindi pwedeng malaman ng iba ito. Delikado. Kinabukasan ay sumama na daw si Randy noon sa pagtutuba. Ito mga taong nakakakilala sa kanya. Gulat na gulat. Nagtatanong sa padre de pamilya sa kung paano gumaling si Randy. Na maayos na itong maglakad at napakabilis pa. Sabi naman ni Tatay Mayol, nahilot lang. Hilot lang ng paulit-ulit at gumaling kalaunan. Matagal na umanong magaling si Randy. Hindi nga lang ito mahilig gumala.
Sa mga oras na yon ay umaga. Dala ni Randy ang bertud. Nakasilid ito sa tela tapos nilagyan ng tali at ginawang kwintas. Nakangisi lamang ang bata nun. Tuwang-tuwa pero hindi nagpapahalata. Yung tipong hindi naglululundag. Si Christian naman ay tuwang-tuwa din. Naglaho ang agam-agam nila patungkol sa pagkawala ng naipong pera. Tumulong si Randy sa paghahakot ng tuba. Ayon pa sa kanya, bukod sa gumaling na siya noon ay hindi din siya kaagad napapagod. Mas napagod pa ang kanyang kapatid noon kahit sanay ito sa trabaho. Sinubukan pa nga niyang umakyat ng puno Nakarating sa itaas pero sinita siya ng kanyang ama. Huwag daw muna gawa ng naninibago pa si Randy sa kanyang paa. Baka madulas pa ito at malaglag nun. Pagkataas pa naman umano ng inakyat. Bumaba si Randy. Takang-takang tatay niya gawa ng hindi man lamang ito po napapagod. Parang wala lang Hindi ka man lang napagod niyan. Kanina ko pa alam yan, tay. Nagtataka din po ako. Baka kasama na ito sa bayaya nitong suot ko. Siguro nga. Baka mapatinupo yung mga pasaway pero kailangan ko munang alamin sa albularyo sa kung paano gumamit ng orasyon. Hindi magiging madali yan, tay. Sa pagkakaalam ko may mga gagawin Di ba nga may tinatawag silang nagpapalakas ng taas? Nagdadasal yung mga albularyo sa bukid. Sabat naman ng Kuya Christian niya. Dagdag nito ay bakit hindi na lang daw ilapit si Randy sa albularyong yon. Kilala niya naman ito ang pambait yon. Nga naman, tay, mahihirapan ka lang. Malay mo, mali pala yung pagkakaintindi mo sa tinuro siya tapos ipapasa mo sa akin, edi mali yun. Sige, pero wag mong ipapakita yung bagay na yun Tingin ko mararamdaman niya pero wag mong sasabihin. Kung magtatanong, itipirin mo ang sagot. Basta iwasan mo magkaroon ng detalyang albularyo patungkol sa bagay na yan. Kung saan mo nakuha at sa kung paano. Mabait yun pero huwag tayong magpakumpiyansa. Alam niyo mga anak, ngayon lang ako nakaramdam ng matinding saya sa buhay. Gumaling ka. Oot, nagkaroon ng problema kahapon pero walang itutumbas yung kasiyahan ko sa nangyayari ngayon. Pagsapit ng tanghali ay dinala nila ang tuba sa bayan. Ang bilis natapos nila gawa ng may tagahakot at tagasalba ng tuba. At yun na nga si Randy. Nang mabenta ay tinuro ng Tatay Mayol sa kung saan siya tinambangan. Sa unahan lamang ito ng merkado. May korbada na daanan. May waiting shed daw. Tambayan umano yun ng mga tumitira ng katsubong dati. Kumbaga, naghihitit ng talampunay. Yun naman daw kasi ang usong droga ng mga panahon na yon. Matapos lamang nito ay tinungo na nila ang bahay ng albularyo. Malapit lang naman kung tutuusin mula sa bahay nila. Nasa kabilang nain lang yon pero iikot pa dahil nga pumapagitan ng bangin. Pangalanan nating Mang Santil ang albularyo. Maliit na tao, patpatin, medyo may pagkakuba. Nakatitig ito kaagad kay Randy. Gulat na gulat. Nasa gilid lamang sila ng bahay nito. Malaking tahanan yun pero gawa lang sa kahoy na bungalow. Nakakabigla. Ano tong nararamdaman ko sa'yo, Randy? Ba't nakakapangilabot ka? Anong meron? Pasensya ka na, Santil. Yung pagpapaturo ko sa'yo kahapon para sa kanya yon. Alam kong alam mo na dahil nagbanggit naman ako ng bertud, diba? May bertud siya pero sana wag mo nang siyasatin. Wag mo nang alamin kung ano. Sabi ko na nga ba nakakapaniwago ka naman. Papaturo ka sa akin sa bertud. Kung ano mang yang nasa iyo, Randy, napakalakas niyan. Pangkalata ng kayang gawin yan. Nauungusan yung bertud ko. Nagwawala sa loob ng katawan ko. Natitinag sa'yo. Para kang diwatang bata pero lalaki. Ganyan yung pakiramdam ko sa diwata Ano ba to, Mayol? Bakit mo dinala? Alam ko na. Magpapaturo ano? Dagdag nito ay noong magkaroon daw siya ng bertud hindi naman siya nagpaturo noon. Dahil anuman ang ididikta o mano, dinidikta ng bertud noon. Ang ginagawa nito ay bulungan lang. Humiling na may kasamang dasal mula sa Panginoon. Magkakabisa ang lahat. Dahil ang bertud ay likas na umanong may lakas.
at ang taong nabibiyayaan nito ay hindi na dadaan sa anumang pinagdaanan ng iba para maging albularyo lang. Kung mapagkakatiwalaan ng isang tao, may basbas na ito sa anumang sasangbitin kahit pa hindi orasyon. Pwedeng mag-imbento ng dasal. Katulad niya inimbento lang niya at ang tawag na daw dito ay pamaba o horemnon. Paano kung ginamit sa pamamaraang pagpuksa sa masasama? Tanong ng Tatay Mayol. Parehas lang lahat. Hiningin lang, ang taong nagtataglay ng ganyan kalakas na bertude hindi masasaktan ng kahit sino. Basta malalaman nyo na lang yan kapag nagkaroon ng subok yung batang ito. Diyos ko, ultimong kapansanan niya gumaling oh. Makailang beses kong hinilot yan pero ayaw ingatan mo yan, Randy ha. Kung kailangan mo ng gabay ay lumapit ka lamang sa akin. Basta ito lang tandaan mo. Magtiwala ka sa gamit mo. Kapag wala kang tiwala dyan ay walang bisa yan. Nakadepende sa iyo yung biyaya. Tiwala at tapang. Yan yung baunin mo lagi. Walang makakapalag sa iyo basta gawin mo yung sinasabi ko. Maraming sinabi si Mang Santil. Partikular ang lahat sa mga bagay na magpapabisa sa gamit ni Randy. Umalis sila noon hapon na. Gustong puntahan ni Tatay Mayol ang tiya nila Randy. Ipapaalam lamang nito na sa susunod na buwan na lamang ang nahiram na pera pero sasaglit sila sa kung saan tinambagan ng Tatay Mayol. Nung mapadaan sila, walang tambay umano sa waiting shed. Pero noong bumalik na galing sa bahay ng tiya, dito ay may nagpakitang isa. Naninigarilyo, nakasandal sa ligi ng waiting shed. Nasa kabilang parte sila ng kalsada. Sinabi ni Tatay Mayol na isa ito sa tumulis sa kanya. Mabilis na naglaro sa isipan ni Randy ang kung anong gagawin. Hanggang sa may narinig umano siyang bulong doon. At ang boses na ito ay hindi galing sa babaeng maputi. Gasgas umano ang boses. Ang sabi noon ay naiintindihan niya ang dinadamdam ni Randy. Alam niya ang tinatakbo ng isipan. Gaganti ito, pero mahigpit na ipinagbabawal ang paggiganti. Ang pwedeng gawin ay ang pamamaraang para sa karamihan at hindi sa pangsarili lang. Lapitan lamang umano ang tao at sitahin. Kapag nagalit ay huwag matakot si Randy. Siya na daw ang bahala doon. Sino ka ba? Ba't nakakatakot ang boses mo? Ikaw ba yung puting babae? Napahinto umano sila Tatay Mayol noon. Napatingin kay Randy. Nagtanong naman si Christian sa kung anong nangyari dito pero hindi kumibo ang bata. Nakikiramdam lamang siya noon. Nasa unahan na sila bagya mula sa waiting shed. Muling nagsalita ang bulong. Ang sabi ay gabay daw siya sa gamit. Naalaga siya ng diwata. At pinapabantayan daw si Randy para maprotektahan ang tawag sa kanya. Dito na pumasok sa isip ni Randy yung pangit na nilalang na inakala niyang aswang. Hindi niya alam sa kung bakit naririnig niyang boses pero hindi niya naman makikita nun. Magpaganon pa man ay bigla umanong tumapang si Randy. Nawala ang pagdadalawang isip nito. Tumawid siya ng kalsada. Hinabol naman kaagad ni Christian. Ganun din ang kanyang ama. Nang makarating sa may waiting shed ay dinuro ng daliri ng bata yung tambay. Medyo katangkaran ito at may makisig na pakangatawan pero adik na adik umano tingnan na mukha niya. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong magbago. Sa oras na marinig kong umaabuso pa kayo, makakatikim kayo sa akin. Sabi ni Randy noon. Matapos lang makapagsalita ni Randy, para bang natauhan siya noon at nagtaka sa kung bakit niya sinabi ito. Taliwas yon sa pagdikta ng kanyang katawan. Habang itong lalaki naman na nakatambay doon ay humagikik ng tawa. Sabi pa nito, nagdala umano ng batang baliw ang magtutuba. Ano to? Laro ba daw ng habulan? Walang ano-ano ay biglang lumapit si Randy dito at tinitigan niya ng mata sa mata itong lalaki. Itong lalaki ay para bang nabasa ng malamig na tubig. Biglang niyakap ang sarili. Umupo sa sahig doon sa waiting shed na yon.
at nagmakaawa na huwag siyang sasaktan. Pakisabi sa mga kasama mo na may mangyari sa inyong lahat kapag hindi pa kayo tumino. Kapag may matigas ang ulo, papuntahin sa amin. Doon lang sa may tangke ang bahay namin malapit. Magtanong lang sa pangalang Randy. Ako yon. At sisiguraduhin ko magsisisi ang matigas ang ulo. Bantahan ni Randy na kakaiba ang boses ng mga panahon na ito. Oo, sasabihin ko. Magtitino na ako. Matapos magsalita ng lalaki ay tumakbo'y tumakagiliw. Ito namang sina Tatay Mayol at Christian nagkakatitigan. Mababakas sa mukha ang labis na pagtataka. Lalo pat iba na ang namumutawing boses ni Randy noon. Narinig mo naman siguro yun, Tay, no? Parang sinasapian yun, ha? Hayaan mo siya. Baka dulot ng bertod niya yan. Pagkaharap sa kanila ni Randy, nakasimangot ang mukha nito. Tapos ay kinakausap na naman ang sarili. Dahil sa mga puntong yon ay narinig na naman ni Randy ang boses at sabi pa ng bata ay hindi niya kayang gawin yung kanina. Bakit daw nangyayari yon? Sagot naman ng anilong, ano bang sinasabi ko sa iyo? Di ba ako nang bahala basta lapitan mo lang? Takot ka eh. Huwag ganon. Lakasan mo ang loob mo nang magawa ko naman ang maayos ang trabaho ko. Kapag naduwag kay naduduwag na rin ako. Huwag kang mag-aalinlangan. Sasabihan naman kita kapag hindi kaya yung isang tao eh. Bumuntong hininga si Randy sa sinabi nito. Tapos titig sa kanyang kuya at tatay. Ngumiti at sinabing umuwi na daw sila. Ano ba yun kanina, anak? Bakit parang nakakatakot yung boses mo? Sinadya ko lang po, Tay. Tinakot ko lang naman talaga yun eh. Ewan ko ba? Natakot ba naman? Tara na, Tay, gabi na. Gutom na rin po ako. Nang makarating daw sila sa bahay, tumambay muna si Randy doon sa likod. Sa mga sandaling ito ay kinausap niyang maigi ang bumubulong sa kanya. Bakit nga ba parang nasa katawan niya ito? Ang sabi naman nun, kulit mo, makukutusan na talaga kita. Ano bang sabi ko? Alaga ako nung may-ari niyang bertod mo. Wala naman akong kinalaman dito eh. Nadamay lamang ako. Malaya ako sa kung anong gagawin ko dapat. Pero utos yun sa akin ng diwata at mahirap tanggihan. Mamamatay ako. Pwede ba makinig ka na lang sa mga sasabihin ko? Yung albularyong bansot kanina, kung ano-ano na lamang ang pinapayo sa'yo. Lahat kami. May gabay ka at hindi siya ang gabay mo. Kung may itatanong ka, sa akin ka magtanong. Huwag lang masyadong malalim ha, kasi nga baka hindi ko masagot. Imbis na seryoso ay napangisi talaga si Randy. Para kasing tao lamang itong anilong. Nagrereklamo pa. Bagay na tuwang-tuwa si Randy noon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang anilong. Nasa tabi lamang daw siya palagi at kung nanaisin ni Randy na magpakita, magpapakita siya pero si Randy lamang ang makakakita sa kanya. Huwag na lang, pangit ka kasi. Pwede ko namang gayahin yung kamukha ng tatay mo. Pwedeng gayahin ng kuya mo. Gusto mo magkamukha pa tayo eh. Magpahinga ka na at nang makapagpahinga na rin ako. Bulong nito sa kanya. Ang hindi niya alam sa mga sandaling yon, itong si Tatay Mayol at Christian ay nakatingin pala sa kanya doon sa may bintana. Nag-uusap ang dalawa. At ayon kay Randy ay kinikilabutan daw mga ito. Walang alam ang mga yon na nakakausap ni Randy ang anilong. Kinabukasan ay may dalawang bisita. Isang matandang lalaki at isang binata na tila may sakit sa baga nun. Nakaangat ang balikat, patpatin at maraming galis sa katawan. Si Tatay Mayol ang humarap sa kanila. Patungo na sana sila sa trabahong pagtutuba. Nagtanong ang Tatay Mayol sa kung anong sadya at tila nawawala ata ang mga ito. Sabi naman ng matandang lalaki, galing daw sila doon kay Mang Santil. Tapos pinayuhan na magpunta umano sa lugar dahil may bagong albularyo na napakagaling manggamot. Walang hiya talaga itong si Santil oh. May unang pasyente ka anak.
Nagtungo naman sa beranda si Randy. Walang ano-anong narinig niya ulit ang bulong. Sabi ay hawakan lamang daw ang noo nitong may sakit na ito. Basta isipin na mapapagaling niya yon. Kusa umanong magkakaroon ng bisa ang bertud. Pero hindi ora mismong gagaling. Mga nasa 4 na araw umano. Hindi na nagsalita si Randy. Naroroon na kasi ito sa beranda at baka magtaka na naman ang tatay niya pati ang kuya. Sinabi ng bata na umupo lang daw sa sahigang may sakit nun. Umupo naman daw yon. Hinawakan ni Randy ang noo at hinihiling na sana'y gumaling itong tao. Sana ay gabayan siya ng gamit niya at sa Panginoon. Obserbahan niyo po sa loob ng 4 na araw. Magaling na yan panigurado. Pwede na kayo makauwi. Ganun lang anak. Aba, wala kang ibang gagawin. Ganun lang. Nakita niyo naman tay. Maglalaro po ako tay. Diyan lang sa may sakahan. Wika ni Randy sa bibaba ng bahay at tumakbo ng mabilis patungo sa may sakahan nun. Nagsusumigaw daw si Randy noon sa tuwa. Nakipaglaro na ito sa mga bata. Yung pasyente ay parang hindi naniniwala. Nakatingin pa ito sa beranda nila at tila ayaw pang umalis nun. Siguro nabagot na lang yun kaya umalis na lang. Pero makalipas ang ilang linggo, bumalik ang matanda at nagpasalamat dahil magaling na daw ang anak niya. Ginalis daw kasi ito. Hindi niya alam kung anong dahilan na ipadoktor pero impeksyon lamang umano. Pero ayon sa isang albularyo ay malakas na bati umalo sa isang mangkukulam. At hindi ito madaling pagalingin pero napagaling ni Randy. Binigyan ng pera si Tatay Mayol. Gulat na gulat ito gawa ng may kalakihan din ang halaga. Binaliwala lamang ito ni Randy. Naglaro lamang ito at nagtatatakbo na naman. Mula ng araw na yun ay sumikat si Randy. Dumagsa bigla ang mga taong may sakit sa bahay nila. Merong baldado, naka-wheelchair. Binubulungan lamang siya nung anilong sa kung sino ang kayang gamutin. May ibang hindi pwede. Kung tutuusin ay pwede pero tatanda bigla si Randy kapag ginamot. Baka mamatay pa mo ng bata na maaga. Kunwari ay ginagamot ni Randy ang iba pero hindi yun gumagaling. Samantalang napapagaling talaga yung pwede lang gamutin ang hindi maaapektuhan si Randy nun. Dahil dito ay guminawa ang buhay nila. Nagbibigay ang karamihan, lalo na yung mga mayayaman. Hindi tinatanggap sa pamamagitan ng kamay kung hindi pinapalagay lamang doon sa may altar. Bantog na bantog si Randy. Hanggang sa isang hapon. Bigla namang dumating itong mga tumulis noon kay Tata Mayol. Mantakin yung may mga butlig umano sa muka. Para bang kinulam ang mga ito. O hindi naman kaya ay sinakluban ng mga sangkatutak na bubuyog ang mga mukha nila. Napatitig si Tatay Mayol kay Randy. Mahinang tinanong sa kung anong ginawa niya sa mga ito. Kasalukuyang nasa baba ng bahay ang mga tao. Nasa 5. At ang isa dito, yun yung naninigarilyo sa waiting shed. Dinalaw ako dito tay. Hindi ko nasabi sa inyo pero alam ito ni kuya. Naglalaro ako nun tapos binatukan na lang ako bigla eh. Doon sa may sakahan po. Ang aangas pero natakot naman. Nagsitapbuhan bigla. Basta tumakbo na lang ng titigan ko yung mga yan eh. Sabi ko babalik din kasi sila sa akin. Na may mangyayari at madadala talaga yung mga yan. Hoy, ano na? Gigibain mo no? Sabi ko naman sa inyo na magsisisi ang matitigas ang ulo. Ngayon magpapagamot kayo. Paano kung ayaw ko? Nagmamakaawa daw sa kanya mga ito. Pinapangako ng mga ito na hindi daw sila magpapasaway. Nasubukan nilang magpagamot sa ibang albularyo pero pinapayuhan lamang daw silang magpunta kay Randy. Mangingilang umano ng tawad at baka pagalingin. Binati mo daw kasi kami. Patawarin mo na kami Randy, hindi na mauulit. Sabi nitong nasa waiting shed. Nagagawa pang humarap kay Randy noon binalaan niya na ito nung una pero hindi pa dinadala. Pangalawang beses na to Sa susunod palalakihin ko yung mga paa nyo. O hindi naman kaya gabing-gabi may dadalaw sa inyo na pangit ang mukha. Pagkatapos nun pinauwi na ni Randy ang mga ito. Pinapatawad niya na daw. Gagaling ang mga yon pero kapag umulit, hindi niya na pagagalingin pa.
Bumait umano ang mga pasaway sa merkado. Napapagala sila ni Christian at nakikita nilang nagtatrabaho ng mga ito. May ilang nag-uuma, tapos may nakita silang assistant ng karpentero. Natutuwa naman si Randy noon. Maraming naging karanasan si Randy. Simula pa lamang ito ng kanyang pamamayagpag. Nakapagpatayo si Randy ng tanggapan. Napaayos yung bahay nila. Isang palapag lang na bungalo tapos gawa na sa semento. Sa loob lamang niya ng ilang mga buwan niya sa panggagamot. Dinagsa ng pasyente. Dinagsa ng swerte. May hayupan na sila noon. Tapos masagana ang pagtutuba ni Tatay Mayol at Christian. Sino ba namang mag-aakala na ang dating may kapansanan ay naging isang bantukan na? Kinakatakutan pa ng mga albularyo doon sa lugar. At lahat ng ito ay dahil lamang sa isang bertud. Sa likod ng bahay niya,